Magandang araw mga kasalo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ngayong araw po ay may binili po tayong mga gulay. Ayan po. Ngayong araw po ay maglilinis at ay mukbang po muna tayo. After 72 hours of fasting o 3 days po. Yung huling kain ko po is yung spaghetti pat carbonara po. Ayan po. Ito po yung mga ginagawa ko. Ayan po. Bago po natin simulan, please check nyo po Princess Food Vlog. Nagkukuhin po sila ng mga budget-friendly na recipe, tapos imumukbang din po. Then, diskarte po, mga malulupit po na short film, cooking videos. Then, poetry po, it's me, Mrs. Khan. And Miss Rhea Yvette po, na nagmumukbang din po. Ayan po. Tsaka po pala yung bagong Instagram po natin. Instagram. Ayan po. So, ayan mga kasalo, huwag na po natin patagalin pa. Tirayin na po natin to. Sabay-sabay po tayo. Mga bata, ayan po. Maganda to sa kalusugan. Try nyo din to. Pabili kayo kay mama nyo. Kay papa nyo, ganyan. Ta. Siyempre, titins. Ay, nabanggit ko ba sa mga hindi pala nakaalam mga batang nanonood? Meron tayo dito. Lettuce, yung ginagamit sa samji. Tapos, fresh repolyo. Fresh carrots. Lettuce. Green bell pepper. Tapos, broccoli. Fresh din po. Fresh lahat to. Pwede, ito yung mga pwedeng kainin na raw na gulay. Actually, lahat yata pwede. Pero ito lang kinakain ko madalas. Wala po ito naluto. Hindi po ito naluto. Pati yung broccoli, hindi rin naluto. Simulan natin. Kumari samji. Mag-mix muna tayo ng atay. Bali, ang carrots po ay para sa mata. Ayan po. Mga gulay, prutas, hatiin po natin sila. Makikita po natin kung saan po sila masustansya. At gaya po nito, hatiin mo sa gitna. Para siyang mata. Yung kamatis para sa puso naman. Yung iba nakalimutan ko na lang po. Sa mga di po pala nakakaalam, niluluto din po yung gitna nito, yung pinakaloob niya. Yun po. Parang di po sayang kasi kasali po yun sa binabayad natin. Ayun. Para po siyang anong tawag dito, yung nilalagay sa tinola. Nakalimutan ko yung gulay na yun. Kakain ko pa lang nun. Nakalimutan talaga. Ayun. Niluluto ko po yung ganun. Busog lang po ako. Sarap.
Sarap po. Refreshing. Bali parang nagre-reset po ako nito niyan. Off-cam ko po talaga ginagawa to para makita nyo na rin po kung paano po ba yung pangangalaga natin sa katawan dahil kayo po mismo nakikita nyo po kung gaano po karami kinakain ko. Sa mga nakikurious po. Ginagawa ko po kasi talaga yung tinatawag po nilang warrior diet o snake diet. Kain po ng marami, parang ahas po, manitulad mo sa ahas. Kain siya ng isang buo, then tutunawin niya muna bago po siya kain ulit. Ganun din po yung mga tinatawag po nilang warrior diet. Di ba yung mga mandirigma, kakain po sila ng minsanan. Then maglalakbay. Parang ganun po siya. Para mga ninuno po natin. Di ba ganun po noong unang panahon? Pag wala po silang nakukuha ang pagkain, wala po silang makain siyempre. Pag nakahuli lang po sila ng hayop, saka lang po sila kakain. Kaya ang haba po ng buhay nila. Sa wala pang mga easy na pagkain, ganun. Nabanggit ko po pala fresh pero hinugasan po natin to mga kasalo. Para sa mga bata baka direct ng kainin po. Yung sweetness po nito parang bayabas. May halin tulad mo po sa bayabas na hindi pa hinog. Anong tawag doon? Maniba lang.
Samji. Tipid-tipid din pag may time. Kaya po pala sa mga mga kasalo, yung mga bagong gusto pong pasukin ang mundo ng mukbang, huwag po kayong ma-distract o maantawag dito kasi medyo mas marami po kung kumain ako ganun. Kasi condition po yung kung ano yung meron ako ngayon. Isa po siyang eating disorder na hindi po ako masasatisfied kung hindi po ako kakain ng marami. Kaya yun po yung dahilan dati. Kaya ko po kumain ng marami araw-araw. Yun lang po, mamamatay ako kaagad. Dahil magbe-burp lang po ako. Ang haba. Yun po, mamamatay po ako. Ganun po yung nangyari sa akin dati. Nagkasakit po ako dahil araw-araw kumain po ako ng marami. So ayun po, doon po sa research, marami po akong sinubukan na diet. Tapos yun nga po, nagtugma sa akin yung fasting. Pero may diet po akong ginagawa na yun yung tinatawag nilang low carbs. Yung kaibigan ko na lang po, si Princess Food Vlog. Tagal ko na po siyang nililigawan na subukan mo pasukin, sabi yung ganun. Hindi mo naman kailangan kumain ng marami, sabi yung ganun. Importante lang, may entertain mo yung mga manonood sa'yo. Depende kung paano mo sila entertain, sabi ko. Ako nataon lang na may ganito ang kondisyon. Parang ganun po. Pagpatuloy nyo lang po. Kasi nasa inyo naman po yung kung paano po kayo kung magbibigay ligay sa mga manonood po natin. Ako nataon po ito. Target ko po talaga, main goal ko. Bonus lang po yung marami pong natutuwa, ganun. Dahil sa ganitong pagkain ko ng marami. Pero ang target ko po talaga, nung una, yung mga kagaya ko po, nahihirapan mag-diet na akala wala nang pag-asang pumayat. Na ano po sa tinga ko may gulay. Akala wala nang pag-asang pumayat. Tapos nung nga, kaya nga medyo natigil po kasi akala ko tapos na po ako, ganun. Nung nakaraan, tumitigil na po ako. Tapos, bigla akong naisipan. Yung nga po, bigla po ako nag-rice. Hindi po talaga ako makain ng kanin. Legit po yun. Ginawa ko lang po siya content. Pero, kumakain po ako dati. Pero hindi ganon. Kahit nung nanay ko po daw, bata pa lang talaga ako, hindi daw po ako makain ng kanin. So parang ganon na, may kwento na talaga bakit ako ng kanin. So yun na nga po, yung para yun po sa mga hindi matigil yung kanin. Kaya kumain po ako ng kanin. Para din po masabi ko sa kanila, o may pagkita ko, tignan nyo naman po mga kasalo. Ang dami pong kinakain ng kanin, kita nyo po yun. Just, kumbaga witness ko po kayo, ganun. Kumakain po ako ng marami, pero hindi na po bumalik yung pagiging obese ko kagaya dati. Yun po yung gusto kong iparating sa mga manonood po natin, sa mga kagaya kong may eating disorder. Bonus po yung mga natutuwa po kayo dahil naubos ko lang itong pagkain, pero yun po talaga ako eh. Tapos yun po, isa din po sa mga achievement po namin, yun yung mga bata, na-inspire po namin, kumain ng gulay, gano'n. Yun po yun. Kaya wag po kayo mahiyang magmukbang, pasukin mo doon ng mukbang. Off-cam, nahihirapan din po ako. Kasi paminsan hindi po mapigilin yung sarili ko. Napapakain po talaga ako. Kaya isa din po yun sa dahilan kung bakit natigil po tayo sa collaboration po nitong nakaraan. Kasi wala po ako sa conditions. Wala po sa condition yung katawan ko. Anong oras na? 19 minutes. Hindi po ako consistent kumbaga. Minsan naisip ko kumain, yun. Yun po yun. Marami po akong kagaya ko na gustong kumain. Kaso, baka ikamatay mo, ganun.
Yun po yung araw-araw na inisin namin pag kumain po kami. Kasi marami po talaga. Hindi po namin mapigilan yan. Sobrang hirap. Kaya mas matuwa pa po kayo na konti lang yung kinakain nyo. Kasi kami po ay pinaiingitan namin sa normal na tao. Kumbaga gusto ko lang po ngayon maging living proof sa mga kagaya ko na okay lang kumain ng marami kasi yun tayo eh. Hindi natin kaya kumain ng konti. Yung nga lang, schedule mo kung kailan kakakain. Yun yung papasok yung fasting. Mostly po yung fasting ko ngayon kasi hindi na po ako nagpapapayat. Nagme-maintain na lang po ako. 24 hours to 36 hours. Depende po yan sa kinain ko. Dito po, nag 72 hours po ako o 3 days. Mag-cleansing lang po ako nakatay. Para sigurado. Naisipan ko na lang po siyang i-vlog eh, para nga may share po to kasi sa ibang mukbang dahil gusto ko po talaga kumakain, hindi po tayo makapagsalita ng maayos. Hindi po gaya nito, 21 time po talaga to. Burp na ulit. Yun po. 21 minutes. Tsaka ito pa po pala mga kasama. Baka balang araw may ligtas po o makatulong sa ibang kababayan po natin. Hindi po ito para sa lahat. Kasi acidic po ako. Nakasumpungan po yung mga sakit ko ngayon. Stigmatism tsaka acidic. Nagsabay po silang dalawa. Dati ko na po silang alaga. Mag-aalaga na po talaga. Nasa akin na yearly. Nasumbong po sila. Kanina sa palengke, sumumpong po yung acid ko. Kasi katambal po ng acid. Magpapalpitate ka, magpapanik attack ka, ganun. Ngayon po, tanggalin niyo po yun. Huwag niyo pong mag-focus po kayo sa ibang bagay. Huwag niyo pong i-focus yun sa nararamdaman niyo. Huwag niyo, mag-inhale, exhale ka lang yung, may bilang po yun, mga 4, gano'n. Tapos, gumanito ka. Siya ka dumigay. Tapos dire-diretso na po yun. Labas niyo po yung acid niyo. Digay lang po. Digay lang po kayo ng digay hanggang sa may masmasan po kayo. Tumigil po yung pagpapalpitate ng puso. Natatandaan niyo po. Ayan, baka nag-iba po tayo ng angulo, nulubot po tayo. Napahaba po tayo, 21 minutes na yung kanina. Ano ba yung sinasabi kanina? Ayan, yung kinikwento ko pa yung nakaraan yung nagtutulak po ng jeep. Alam ko nabagay ko po sa video yun, tapos parang himatayin po ako. Sumupong po lang yung acid ko noon, nakalimutan ko lang na acid po pala yun. Ganun po yung scenario kanina. Para po akong himatayin kasi kasama ko po si Sao. Tapos para po ako magpapanik kasi kasama ko siya, baka himatayin po ako pag alala siya. Hindi man. Labas na ako, anak. Nalaba po si Sao. Bakit ito po mukbang na to talagang sharing po siya. Sharing is caring po tayo. Ubusin ko lang po to. Mabigat sa tiyan. Repolyo tsaka to. Carrots po.
Kaya po, ano po yung mas gusto niyo po? Gulay po o prutas? Ako po gulay. Comment down below po kung ano po yung mas gusto niyo. Kasi pag nakumain po ako ng gulay, mas nasusolve po ako. Hindi po gaya pag prutas, lalo po ako nagugutom. Dahil sa natural sugar po niya na makapag-strike ng cravings po natin. Magka-crave po tayo lalo. Ganyan na naman sana. Pinakain ko po madalas sa prutas. Prutas ba yung saging? Nakalimutan ko tuloy bigla. Maghanap ko ng berries yata yung saging. Nakalimutan ko po. Yung saging, papaya, suha. Isa pa po. Yung po sinasabi ko mga kasalo ha, hindi po siya para sa lahat, pero baka makatulong po siya. Yung dighay po sa mga inaatake po ng acid. Lumunok lang po kayo ng hangin or laway, tapos dighayin niyo po bigla. Tapos dire-diretso na po yan. Baka makatulong po. So ayun po mga kasalo, salamat po sa pakikinig sa ating munti, medyo mahaba na rin sharing po. Sana po ay makatulong po tayo kahit papano. Maraming salamat po sa panonood mga kasalo. Hanggang sa muli po. Keep safe po always. God bless us all.